Hallelujah. Bravo, palakpakan tayo ni Diyos sa kansa. Praise God. Malakalag tayo. Panunutin tayo lang, tigin na yung pagtiya ko, Diyos, makapagtayo tayo tiya ko. Amen. Madayo tiya ko. Sige, palakpakan tayo tiya ko, kanabsa. Praise God. Hallelujah. Purihin natin ang Diyos. Yan ang dahilan ba't tayo narito. Purihin natin ang Panginoon, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Come on, let us worship God. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Padayawan tayo tinayong Diyos. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Sige, buksan natin ang ating mga labi. Purihin natin ang Diyos, mga kapatid. Ang pangalan niya ay Jesucristo. Praise God. Praise the name of the Lord. Sabihin natin sa Panginoon, mabuti ka, Panginoon. Mahal kita, Panginoon. Maglilingkod ako sa iyo, Diyos. Purihin ka, Panginoong Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Purihin ka, sambahin ka, Panginoon. Luwalhatiin ang iyong pangalan. Maraming salamat sa Diyos, mga kapatid. Amen. Narito tayo dahil sa Panginoon. Tayo nabubuhay dahil sa Panginoon. Kaya wala tayong ibang gagawin kung hindi, mga kapatid, mabuhay at maglingkod para sa Panginoong Diyos. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Kaya masanay tayo na dito ay iaayos ng Panginoon ang ating pangunawa, direksyon, pamumuhay, paglilingkod dahil nung wala tayo sa Panginoon, mga kapatid, ay kung ano-ano ang ating pinaniniwalaan, kung ano-ano na ang ating sinusunod. Pero pag maglilingkod tayo sa Panginoon, mga kapatid, ay merong tamang direksyon, mga kapatid, sa buhay na ito. Amen. Binahagi ko noong Friday, mga kapatid, meron kaming Bible study doon sa Sibilya. Na kung mayroong talagang nakakaalam ng buhay natin at mayroong tamang direksyon ng buhay natin ay walang iba kung hindi nagmumula sa Panginoong Diyos. At hindi kung ano pa man. Kaya huwag tayong mag-eksperimento sa buhay dahil nakakatakot, mga kapatid. Tungkol sa paglilingkod sa Diyos ay hindi tayo pwedeng mag-eksperimento. Kailangan merong tiyak na basihan, mga kapatid. Madaydayo ti Apo, good to see you, kakabsat, ket agyaman kami, ti bisita mi. Nakasangkot da, mabaling agtader ko. Ni sister ko, nung nagba-Bible study kami nung nakaraan, doon siya sa gilid, no? Nakatayo siya doon. Ikaw yun, di ba? Sabi ko, halika, pasok ka. So may mga tao na, mga kapatid, interesadong makinig ng salita ng Panginoong Diyos. Ayan, kaya God bless you, kabsat. At ngayon, mga kapatid, nakadalawang beses siyang dumalo ng Bible study. Ngayon, kasama natin siya ngayon. Madaydayo kaya po. Amoyo, marami pa na mga tao dyan sa labas na naghihintay makarinig ng pagtuturo ng salita ng Panginoon, mga kapatid. Naniniwala ako na marami pang mga tao dyan ang katulad niya na interesado sa salita ng Panginoon na makinig, mga kapatid. At yan ang trabaho natin, mga kapatid. Ibahagi natin ang kaligtasan, ibahagi natin ang biyaya ng Diyos sa tinanggap natin.
Ibahagi natin ang tagapagligtas na ating tinanggap, mga kapatid. Yan ang buhay natin, yan ang kagalakan natin, mga kapatid. Dahil tayo ay binahagian lamang. Ayan, Sister Josephine, Manang Veronica, amin tayo kahit binahagian lamang. Lahat tayo binahagian lang. Kaya marapatin na tayo magbahagi din sa iba. Kaya isipin nyo na lang kung wala magbabahagi. Mga kapatid, walang makakarinig ng pangangaral ng salita ng Diyos. Walang makakakilala sa Diyos at hindi tayo makapaglingkod sa Diyos ng tama. Tulungan tayo ng Panginoon sa araw na ito, mga kapatid. April 19, yan, 2026. Dalangin ko ang mga puso ay bukas na, mga kapatid, na makinig ng salita ng Panginoon. Hallelujah. Sa Book of Numbers, ang aklat na sinulat ni Moses, ay dito magmumula, mga kapatid, ang ating pag-aaralan na salita ng Panginoon. Praise the name of the Lord. Madaydayo, tiapo. Amen. Nakakatuwa yung bata, mga kapatid. Tingnan niyo yung mga bata, no? Mayroon pang sakit yun, ha? Nandito kanina, nagpupuri, oh. Dapat yung mga walang sakit, lalo magpupuri, mga kapatid. Lalo na yung pinagaling dapat. Yung bata, may tubo dito yun, oh. Pero gusto niya dito magpuri, mga kapatid. Dapat tayong malalakas. Tayo dapat yung, mga kapatid, magpupuri sa Diyos. Nga, orayon pa, nga katulad niya, may sakit. Hintayin pa ba natin? Mga kapatid, huwag natin hintayin hanggat may lakas tayo. Ibigay natin sa Panginoon. Amen. Nakakatuwa. Hayaan nyo. Tingnan yung mga bata. Gusto nila yan. Ang pagpupuri sa Panginoon, mga kapatid. Kaya sabi ng Panginoon, totoo yung sabi ng Panginoon. Pag hindi tayo tutulad sa mga bata na mapagpakumbaba, mga kapatid, imposibleng makapasok tayo sa karya ng langit. Kaya kailangan maging kagaya tayo nila. Amen. Na sila ay mapagpakumbaba. Amen. Purihin ang Panginoon Diyos. Sanayin mo siya ng ganun, okay lang yun. Dalhin mo dito pag Pag gusto niyang lumapit sa susunod, sige, hayaan mo. Hayaan natin ang mga batang lumapit sa altar, mga kapatid. Sila ay pinagkaloob ng Diyos sa bawat pamilya. At marapat na sila ay ilapit natin sa Panginoon. In the book of Numbers, chapter number 14, dito natin pag-aaralan ang salita ng Panginoon, mga kapatid. Dito magmumula. Kaya handa natin ating mga puso't kaisipan. Si Brother Carl, Carl? Hello, may signal? Wala? Brother Carl, Sister, tunay nga nagan mo? Yun talaga, Mary Rose. Jenny Lynn. Mano taon ni Jenny Lynn? Taga San Esteban, Isona. Sino kadwana? Sana dito rin. Okay, purihin ang Diyos, mga kapatid. Sinabi ko nung Thursday, tinuturuan ko sila nung Thursday, ang simbahan ay parang hospital. Ayan. Kaya nga may mga sakit na nandito. Alam niyo, ang dami ng pinagaling ng Diyos dito, mga kapatid. Ang problema lang kasi, alam niyo dito sa lugar na ito, ang daming ginawa ng Panginoon. Kaya ngayon, humahanap ang Diyos ng ibang lugar. Ayan, alam niyo, mag-ingat kayo, Brother Rolly, kaya pala ginugulo kayo ng kaaway sa Sibilya. Dahil ngayon, nakita ko na may plano ang Panginoon sa Sibilya. Tinan niyo, nagmilagro ang Panginoon na pagalingin, mga kapatid, yung may sakit. Dito, ang daming ginawa ng Diyos. Sa Villa Garcia, yung bata na dinala na hindi na humihinga, ngayon dalaga na
Bumalik, mga kapatid, ang kanyang hininga. Ha? Kagalingan, ang daming pinagaling ng Panginoon. Nagpalayas ng demonyo dito. Ang problema lang, ayan, makinig ka, Sister Josephine, hindi nila pinagmamalaki yung ginawa ng Diyos sa buhay nila. Oh, yung tinaningan ng buhay, naalala ko, dinala ni Junior dito, tinaningan ng buhay. Habang nakikinig, mayroong pinapausukan. Talagang gusto niyang gumaling eh. Mga kapatid, tinaningan ng Diyos, hindi talaga hanggang makaangas. Dinugtungan ng Diyos yung buhay niya ngayon. Ang problema yan, hindi niya ginamit sa Panginoon. Kaya ang Diyos, mga kapatid, kagaya ng bayan ng Israel, pag ayaw nila sa akin, sabi niya, hahanap ako ng may gusto. Kaya mga kapatid, hanggat gusto tayo ng Panginoon, dapat ipakita natin ang gusto din natin ng Diyos. Hallelujah! Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Dahil kailangan manatili tayo, mga kapatid. Marami, pinagaling, nung gumaling na, wala na. Hindi na nagpatuloy, mga kapatid. Nakalimot na. Dahil tinarigati na nga, dahil tiket kung ay bagaking ka. Ang dahil maagasan lang tibirukom dito, hanggang nga maagasanan. Tibirukom tayo dahil mangagas. Hallelujah! Nagtataka ako doon sa mga pinagaling na hindi nagpatuloy. Bakit? Hindi na ba sila magkasakit? Hindi na ba sila magkaproblema? Ba't sila tumigil? O yun ang mahirap. Pag nagkaproblema kang wala kang Panginoon, sarili mo lang yung problema mo. Ay pag pinagaling ka ng Diyos, lalo kang maglingkod para kung meron ka ulit karamdaman, alam mo, pinagaling ako ng Diyos noon, magagalingin ako ulit ng Panginoon. Hallelujah! Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid. Madaydayaw, Quiapo, madaydayaw, Quiapo. Mabalik kayong arog na gibungan di Jayan eh. Pwede na nga tayong mag-worship doon eh. Taga-dino ni Carl. Ang tungkad lang niya. Ay, Sibilya din oh. Mga kapatid. Ayan. Hindi mayak dito yung Bilya Garcia kung natin demonyo kinyak ni. Kung sabi sa akin ng demonyo sa akin, harap-harapan, kung na dito yung Bilya Garcia. You cannot take my village, pastor, kung na dito. At yan muna, bahagi na dito eh. Kukuha na. Nya. Kaya noon ko pa kayo pinapaalalahanan, mga taga Bilya Garcia. Ako lang ay nagpupumilit na magpatuloy sa Panginoon. Dahil hindi ako papayag na ang totoo talagang nagmamay-ari ng lahat, walang iba ang Panginoon Diyos. The earth is the Lord's and the fullness thereof. The world and they that dwell therein. Walang pagmamay-ari si Satanas, mga kapatid. Hallelujah, purihin ang Panginoong Diyos. Purihin ang Panginoong Diyos. Kaya mag-ingat kayo, Pamilya Javier. Kaya pala kayo inaatake ng kaaway. Dahil may plano ang Diyos sa Sibilya. Kaya lalo kayong magpakumbaba sa presensya ng Panginoon. Lalo kayong magpatuloy na sumunod sa kalooban ng Panginoon. Pang marami pang mga taong mailapit natin sa tagapagligtas na Panginoong Jesucristo. Okay, in the book of Numbers, chapter number 14, we will read. Tayo mga kapatid, panandalian, saglit lang, sige lang, tumayo tayo. Magtader tayo. Kabaling nga umigam di ta tugaw. Sige, tader tayo, kakabsat. Sige, tader tayo. Magtader. Ayan, dak namang nagjelikod, pigsak dito ikwa. Ayan, saglit lang. Basahin ko lang. Ayan ang nasa sulat sa Biblia. Tinuro kayo nung Friday, no? Ang pananampalataya ay ginagawa natin base sa salita ng Diyos. Okay? Iba yung paniniwala. Isang araw, may papangaral ko yun, mga kapatid. Amen. Yan ang ginagawa nila. Pag magbasa ng salita ng Panginoon ay tumatayo. Ayan.
Purihin ang Panginoon. So, ganito ang pagkakabasa ng salita ng Panginoon. Hallelujah. April 19, 2026. In the book of Numbers, chapter 14, we will begin in verse 1 up to the succeeding verse. Hear the word of the Lord. So all the congregation lifted up their voices and cried, and the people wept that night. Bakit kaya sila nagsisigaw? Ba't sila umiiyak? Ba't sila tumatangis nung gabing iyon? Dahil sa chapter 13, mga kapatid, ay galing na silang makita nila yung, galing na silang makita yung promised land. Tuwang-tuwa ako dito sa aklat na ito dahil nagpapatunay na ang pangako ng Diyos ay totoo, mga kapatid. Nung nakita nilang totoo yung pangako ng Diyos, ang dami din nilang nakita na kung ano-ano. Kaya naisip nila, imbis mapuntahan na nila yung pangako ng Panginoon na lugar na hinanda ng Diyos sa kanila, kung ano-ano pa yung nakita nila, kung ano-ano pa yung iniisip nila. Kaya ang sabi nila, hindi tayo makapunta doon. Yun na lang. Dito sa binasa natin sa chapter 14, nag-iiyakan sila, mga kapatid. Nung gabing iyon, dahil ang isipan nila, hindi sila makarating sa lupang pangako sa kinatagal-tagal nila naglalakbay. And then in verse 2, all the children of Israel complained against Moses and Aaron. And the whole congregation said to them, if only we had died in the land of Egypt, or if only we had died in the land of wilderness. Ganito yung mga taong walang totoong pananampalataya sa Diyos, na kung hindi nila naiintindihan ang nangyayari, sila ay aangal. Now in verse 3, why has the Lord, tinan nyo, kinu-question na nila yung Diyos. Parang kasalanan na ng Panginoon, mga kapatid. Why has the Lord brought us to this land? To fall by the sword, that our wives and children should become victims? Would it not be better for us to return to Egypt? Parang sinasabi nila nung inalis kami ng Panginoon sa Egypt, para lang masira yung buhay namin. Sana bumalik na lang kami doon. Mga kapatid, yan ang kanilang sinasabi. Kaya ang ginawa nila, pagkatapos nilang kausapin sila Moses sa harap ng presensya ng Panginoon, verse 4, nag-usap-usap silang lahat, ang bayan ng Israel. Tingnan niyo yung sabi nila. They said to one another, tingnan niyo, let us select a leader and return to Egypt. Yung mga taong hindi makasunod sa Diyos, mga kapatid, ganitong gagawin nila. Maghahanap sila ng gagawin nilang leader na susundin nila. Binigyan na sila ng Panginoon na Moses na kanilang susundin. Pero dahil kung ano-anong iniisip nila, naghahanap na sila ng taong susundin nila na hindi pinili ng Diyos kung hindi sila na nagpili. And maraming ganyan, ano? May naalala kayo, mga kapatid? Sila yung naghahanap. Mga kapatid, hindi. Mga ganun ang Biblia, mga kapatid. Diyos ang nagbibigay ng lingkod niya, mga kapatid. Kaya pag hindi lingkod ng Panginoon yung mga pinupuntahan nila, walang direksyon ang buhay nila sa kalooban ng Panginoon. Dahil Diyos lamang, mga kapatid, ang magpo-provide. Hallelujah, para ang tao'y makarating sa kalooban. Nung marinig ito ni Moses, angal sila ng angal, nag-iiyakan sila. Siyempre, hindi masaya si Moses. Mga kapatid, at si Aaron, mga kapatid, they fell their faces before the assembly of the congregation and to the children of Israel. And Joshua, the son of Nun, and Caleb, the son of Jephunneh, dalawa sa mga spies na nagpapatotoo na totoo ang pangako ng Diyos. Sabi niya, who were among those who had spied out of the land, tore their clothes, pinunit nila, dahil iba yung reaksyon ng mga tao. Mga kapatid, hindi sila nagre-respond sa Word of God. Nagre-react sila, mga kapatid, against the will of God. And they spoke to all congregation and of the children of Israel, saying,
The land we pass through to spy. We spy out is an exceeding good land. Maganda, mabuti yung lugar na hinanda ng Panginoon na nakita natin. If the Lord delight in us, then He will bring us into this land and give it to us, a land which flows with milk and honey. Only do not rebel against the Lord. Yan ang sinasabi ko sa inyo mga kapatid. Tutulungan tayo ng Diyos. Ang makasalanan ay tutulungan ng Diyos. Huwag lamang tayong magre-rebelde, mga kapatid. Naiintindihan ng Diyos ang lahat, mga kapatid. Huwag lamang tayong lalaban. Mga kapatid, sa kalooban ng Panginoon, nor fear the people of the land, o matakot sa mga tao. Huwag tayong magrebelde, huwag tayong matakot sa mga tao, for they are bread. Their protection has departed from them, and the Lord is with us. Do not fear them. And all the congregation said, to stone them with stones. Tingnan ninyo mga tao, pag wala talagang pananampalataya at nakarinig sila ng tama at mabuti at salita ng Panginoon, namulot sila daw ng bato at babatuhin nila si Moses, si Aaron, at si Joshua at si Caleb. Ganyan ang mga taong walang totoong pananampalataya sa Diyos. Yung nagtuturo sa kanila ng tama, gusto nilang saktan, patayin, mga kapatid. Wala sanang ganyan dito. Amen. Sabi ko, wala sanang ganyan dito, mga kapatid. Sana hinahanap natin ang direksyon ng Panginoon sa buhay natin. At nung pumulot na sila, mga kapatid, ng bato, ito na, mga kapatid, makinig kayo. Nakakatakot pag ang lingkod ng Panginoon na hindi kayo nilalabanan, pag hindi kayo pinapansin. Diyos na po ang gagawa, mga kapatid. Kaya nga doon sa gumagawa sa akin ng mga kung ano-ano, mga kapatid, nahayaan natin sila. Tingnan niyo ang mga buhay naman nila, mga kapatid, kung anong nangyayari sa kanila. May Diyos, mga kapatid. Nung pumulot na silang lahat, yung kongregasyon ng mga bato para batuin itong mga taong ito, lingkod ng Panginoon, bumaba. Now the glory of the Lord appeared in the tabernacle of meeting before all the children of Israel. Basahin niyo na lang yung mga susunod. Maganda, mga kapatid, na magbasa ng salita ng Panginoon. Ang isa pang teksto natin, mga kapatid, ay nasa Book of John chapter 14 verse 6. Pero hindi ko na basahin ngayon dahil mamaya ko na lang siya babasahin. Okay? Yun ang salita ng Panginoon sa araw na ito. Tayong lahat ay manalangin, mga kapatid, at tumulog sa Panginoon. Purihin ng Panginoong Diyos. Tayong lahat ay manalangin. Dakila ka, mang banal, mabuti at tapat. Dumudulog kami sa iyong banal na presensya, Panginoon, sa iyong trono ng biyaya. Kami po ay nagpapakumbaba, Panginoon, at merong pusong mapagpasalamat sa pribilehiyo na ginagawad mo sa amin. Sapagkat, Panginoon, narito ang salita mo, Panginoon. Narito ang presensya mo, Panginoong Diyos. At narito, Panginoon, naming maririnig ang pagtuturong nagmumula sa iyo sa kapurihan ng iyong dakilang pangalan. Lord God, hallelujah, kinakalagan namin ang salita mo, Panginoong Diyos. We release the power of the Word of God in the name of Jesus. And I pray for the Holy Spirit to move freely in our hearts as we study the Word, Lord. Give us direction, Father. Lord God, kausapin mo kami, Panginoon. Pangunahan mo kami. Sapagkat wala po kaming magagawa sa aming mga sarili, Panginoon. Sa iyo kami umaasa, Diyos, na nakakaalam ng aming panghinaharap. O Lord, that knows our future, we depend on you, Lord. We depend on you, we trust you, God. So help us walk in your ways, Father, that we may please you, Lord, beginning today.
Bless every heart that will hear your word, Father. Bless their lives that will love, Lord God, hallelujah, your word. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga pakinig na inilalaan lamang sa tinig ng Panginoong Diyos, Lord God. Maraming salamat. Lord, ang bendisyon na igawad mo, Panginoon, sa bawat isa. Tulungan mo rin mga kapatid na hindi nakarating upang sa susunod na gawain ay makasama namin silang sasamba sa pangalan ng Panginoon. We praise you, Father. We give you glory as we claim the victory, Lord God, in your name. This all we ask and we pray. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, we pray all these things. Sabihin natin lahat in Jesus' name. Ibagat tayo amin in Jesus' name. Palakpakan tayo tinaimbag na Diyos. Hallelujah. Now unto the King eternal, immortal, and invisible, the only wise God, the honor and glory forever and ever. Yung malakas na palakpak, mga kapatid, sa Panginoong Jesucristo. Praise God, praise God. Ang mensahe ng Panginoon sa atin, ating pag-aaralan ay mayroong pamagat na nagsasabing, do not lose the way. Okay? Do not lose the way. Sabihin mo sa katabi mo, huwag mong iwawala ang daan. Okay, God bless you mga kapatid. Mabaling kayong nagtugawin. Madaydayaw ti Apo. April 19, the Lord is saying to us, inuulit ko mga kapatid, ang sinasabi ng Panginoon, huwag mong iwawaglit, huwag mong iwawala ang daan, mga kapatid. Do not lose the way. On our text, we will see all the Israelites, mga kapatid, on their journey. Ang dami nilang pinagdaanan, mga kapatid, sa kanilang buhay. Na 40 years silang umiikot doon sa wilderness. Jay Litang. Tama? Litang? Doon sa wilderness ay 40 years sila. Mga kapatid, at pagkatapos noon, mga kapatid, they are now in the climactic situation na kung saan ito na, mga kapatid. Sa 40 years nilang paglalakbay, ito na, ibibigay na ng Panginoon yung pangako niya, mga kapatid. O purihin ng Panginoon. Merong Diyos na nagbibigay ng pangako at merong Diyos na nagtutupad ng kanyang pangako, mga kapatid. Hallelujah! Totoo ang pangako ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah! Hindi tayo mga baliw. Totoo ang pangako ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Ukit natin yan sa ating mga puso dahil yan ang gustong maalis ng kaaway sa atin para magbago ang ating paglilingkod sa Panginoon. Tuwang-tuwa ako, mga kapatid, dito sa tagpong ito dahil ang pangako ng Diyos ay totoo at ginagawa talaga ng Panginoon, mga kapatid. Sabihin natin na, thank you, Jesus. So mula sa Egypt, tingnan ninyong maigi, mga kapatid, ang Ehipto ay doon sila ginawang alipin. Pag alipin ka, hindi ka masusunod. Ikaw ay tagasunod. Okay? Ang Egypt ay sumisimbolo ng makamundo, itong mundo, mga kapatid. Pag wala ka sa Panginoon,
Ayan, pag wala ka sa Panginoon, nandun ka sa pamumuhay ng sanglibutan, hindi ikaw ang nasusunod. Ikaw ay tagasunod. Dahil bilanggo ka eh. Maaalis ka lang sa pagkabilanggo ng iba kung ikaw ay magiging alipin ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Amen. Mapapalaya ka lamang sa pagkakalipin sa iba kung ikaw ay maglilingkod sa tunay na Panginoon, mga kapatid. Purihin ang Diyos. Egypt is a place of bondage and slavery. Alipin sila doon, mga kapatid. Kaya nung sila inaalipin, doon na nila naalala ang Panginoon, doon na sila nanalangin, Lord, tulungan mo kami. Wala silang kaalam-alam, mga kapatid. Wala silang idea kung anong gagawin. Hindi nila alam kung bababa ang Panginoon, anong gagawin ng Diyos. Ang ginawa ng Panginoon, ganito ang ginagawa ng Panginoon para palayain niyang mga tao. Anong ginagawa niya mula pa noon? Nagpapadala siya ng tao, mga kapatid. Basahin niyo ang Biblia. Para palayain niya yung mga tao, ang Diyos ay nagpapadala ng tao. Ayan. Ay hindi ikaw ang pipili. Diyos ang pipili. Tingnan niyo yung pinili ng Panginoon, mamamatay ng tao. Kung ikaw ang pipiliin mo yung mabait. Di ba? Yung talagang susuko ka, mga kapatid, na susunod sa Kanya. Pero iba ang Diyos pag pumili. Kung pinili niya yung mamamatay tao, mga kapatid, hindi natin maunawaan ng Panginoon, pero mas siyang nakakaalam ng mabuti, higit pa sa atin, mga kapatid. So we say, praise the Lord. So nung sila'y humihiling, mga kapatid, they are asking God to help them. Ito ang ginawa ng Panginoon. God answered them by sending Moses. Okay? Minsan ng tao kasi mas magaling pa sa Diyos. Ang iniisip nila, ganito dapat ang gawin mo, Panginoon, para tulungan mo ako. Hindi siya dapat ang nakakaalam, mga kapatid. Pinadala si Moses to lead them out of slavery, una, and then Moses was sent to lead them, mga kapatid, to the promised land. Ang lingkod ng Panginoon ay tutulungan kang maalis sa pagkakabilanggo sa sanglibutan, pagkakaalipin sa sanglibutan, at ang lingkod ng Panginoon na ginagamit ng Diyos ay siya rin ang maglilid sa iyo patungo sa pangako ng Diyos, mga kapatid. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na may ginamit siya sa buhay ko, mga kapatid, na lingkod niya. Purihin ang Panginoong Diyos. Hallelujah. Noong dumating si Moses, mga kapatid, ayan, nakita nila yung kapangyarihan ng Diyos. Sinasalot ng Panginoon yung Egypt dahil hindi sila susunod sa Panginoon. Pero sa Goshen, sa lugar ng Ehipsyo na nandoon nakatira yung bayan ng Israel, iniingatan sila ng Panginoon. Ang daming nangyari sa Egypt, pero yung bayan ng Panginoon ay iniingatan niya, mga kapatid. Kaya masarap manahan sa presensya ng Panginoon, mga kapatid. Ano man ang nangyayari sa paligid natin, kung meron tayong Panginoon, may Diyos na nag-iingat sa atin, mga kapatid. Basahin niyo sa Exodus. Meron pa nga nangyari doon dahil ang isang salot na ginawa ng Panginoon doon, 3 araw na walang liwanag sa Egypt. Yun yung isang salot. Pero sa Goshen, kung saan nandoon yung bayan ng Israel, habang madilim, parang ganito, sa buong Santa Cruz, mga kapatid, madilim ng 3 araw. Kalahin mo yun? Ang hirap nun. Mahirap yun, mga kapatid. Mahirap yun. Pero doon sa bayan ng Panginoon, may ilaw. Kaya kitang-kita ng bayan ng Israel ang kabutihan ng Diyos sa kanila. Na kahit nakatira sila sa Egypt, hindi sila pinapabayaan ng Panginoon, mga kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, kalabitin mo, magtiwala ka sa Diyos. Hindi ka pababayaan ng Panginoon.
Pero sa tigas ng ulo, yan, matigas ang ulo ni Parao. Pag wala ka talagang alam sa Panginoon, hindi niya kilala ang Panginoon, ayaw niyang payagan ng bayan ng Israel na maglingkod. Kaya mag-ingat kayo, kawawa yung mga taong pinipigilan kayong maglingkod. Naku, delikado yung buhay nila. Ang dami ko nang nakitang ganyan. Sa mundong ito, pinipigilan yung naglilingkod. Pinapatay ng Diyos. Oh. Kaya manalangin kayong maigi. Pag may mahal kayo sa buhay na pumipigil, ipag-pray nyo silang maigi. Na bago pa man sila mawala, makilala muna nila ang Panginoon, mga kapatid. Ginawa ng Panginoon yung huling salot niya, sabi niya, mamamatay lahat ng panganay. Hayop man o tao. Alam niyo bakit? Ang panganay ay pagmamayari ng Panginoon. O pag panganay ka, ayan, pagmamayari ka ng Panginoon. Sabi nung bunso ni, ayos, pastor, bunso tayo. Malaya tayo, pastor. Hindi. Lahat tayo ay pagmamayari pa rin ng Panginoon, mga kapatid. Sino palang nagmamayari sa'yo? Yung kabilang Panginoon? Ayaw ko, mga kapatid. Ayaw ko na panganay lang. Lugi ako, hindi ako panganay. Panganay lang sa Panginoon. Paano naman kami ni Insyon, mga kapatid? Ayaw namin sa kabilang Panginoon, kahit hindi kami panganay, dito pa rin tayo sa nagmamayari ng lahat, mga kapatid. So nakita nila ang kabutihan ng Diyos. Ayan. Kaya kapag magpatuloy kayo, makikita ninyo ang kabutihan ng Diyos. Pag tumigil kayo, hanggang doon na lang ninyo makikita ang kabutihan ng Panginoon. Habang nagpapatuloy ang bayan ng Israel, nakikita nila ang kapangyarihan at kabutihan ng Diyos sa buhay nila. Kaya sabihin mo sa katabi mo, magpatuloy ka. Sabihin mo sa sarili mo, magpatuloy ka dahil marami pang makikita ang kabutihan na gagawin ng Diyos sa buhay natin dahil mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos. Ay, hindi tayong mabuti, mga kapatid. Mabuti ang Diyos. Hallelujah to God. Kaya, nung nakita ng bayan ng Israel ito, mga kapatid, niyakap nila yung plano ng Panginoon. Ayan. Sabi nila, sinagot na ng Diyos yung panalangin natin na tayo ay tulungan ng Panginoon sa nagpapahirap sa atin at umaalipin sa atin. Kaya sunod-sunuran sila kay Moses. Yan, dinamo kasta eh. Ayan, dinamo ka talagang isang salita lang. Talagang nandyan yan, sumusunod. Nakita nila. Pinalaya sila ng Diyos. Ang problema nung malaya na, mga kapatid, wala na. Kung saan na pumupunta, niyakap nila yung plano ng Panginoon, niyakap nila yung direksyon ng Panginoon, niyakap nila ang pagkilala sa Diyos, niyakap nila ang lingkod ng Panginoon, tinanggap nila ang magandang plano ng Panginoon, mga kapatid, at nagkakaisa sila. Ayan, sama-sama silang umalis. Ayan, sa bayan ng Israel, nagkakaisa sila. Kaya yan yung mga, sa simula, marami yan, mga kapatid. Sige, lingkod tayo lahat sa simula. Sama-sama, mga kapatid. Naglilingkod sa Panginoon. Pero mga kapatid, along the way, ayan na. Dahan-dahan na, mga kapatid, ayan na. Nung nakalabas na sila sa Egypt, eto na. Ang Panginoon, susubukin tayo. Ayan. Kaya noon, mga taga-Sibilya, ang dami namin dito. Pero may mga espiritong ayaw magpakorek. Kaya yung espiritu na galing pa noon doon sa kanila, ay nahihila sila sa dati nilang buhay. Kaya pag kinokorek kayong ibig sabihin noon, tinatanggal lang yung espiritu na daladala nyo noon, mga kapatid, sa sanlibutan. Ang dami. Pag nagkukwentuhan kaming mga ministro, mga pastor, yung mga miyembro na hindi nagpakorek, sila na yung masahol, mga kapatid. Kaya, ayan, dito natin malalaman. Sa simula, okay pa yan. Bago pa eh. Sister Marianita, malaman yan mamaya pag ikukorek na tayo ng Panginoon.
Hmm. Yan na. Kasi hindi ka lalaban. Pag sa simula, okay pa eh. Pag kinurik ka na, ayan na, lumalabas na mga kapatid. Pero alam ninyong sabi sa akin ng Panginoon, ganito lang yan eh. Kung totoo talaga yan, na may pagkatawag sa Diyos at nagmamahal sa Diyos, hindi yan mawawala mga kapatid. Imposible. Lalabas eh. Lalabas. Kaya nga kailangan tayong dumaan sa pagsusubok yan 40 years. Ang titigas ng ulo kasi nila eh. 40 years. Kaya habang tinitigasan mo pa yung ulo mo, lalo mo lang pinapatagal. Kaya nga lagi tayong magpasakop sa kalooban ng Panginoon, mga kapatid. Kaya nung nagbukas ang gawain ng apostoliko dito, ang bilis ng ginawa ng Panginoon. Milagro dito, ang daming nangyari. Nagkaroon kaagad ng church building. Salamat sa Panginoon, mga kapatid. Pero nung sinubok na, ayan na. Maraming nasilaw sa kapangyarihan ng demonyo. Ayan, at sila nang nagtuturo sa akin, mga kapatid. Ako lang yung nagturo sa kanila, tapos mamaya, nakausap sila ng demonyo, mamaya, sila na yung nagtuturo sa akin. Tulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid. Lagi niyong i-check yan, mga kapatid. Sino ba tong kumakausap sa akin? Okay? At lagi niyong tandaan, meron ng mga ngaral na binigay ng Panginoon, mga kapatid, sa kapurihan ng kanyang pangalan, mga kapatid. Palakpakan natin ang Diyos. Ayan na, mga kapatid, dahan-dahan na, nagagalit na si Lord. Nagre-rebuild sila, mga kapatid. Sabi nila, nung nakalabas na sila sa Egypt, Moses! Sabi, kawawa si Moses eh. Bakit hindi kayo kay Lord umangal, no? Kawawa si pastor eh. Si pastor kasi ang nagsasalita, no? Nangangaral. Hindi ko naman salita yung pinapangaral ko. Kaya kapag iba yung nangyayari sa buhay ninyo, kisa sa pinapangaral, hindi si Lord eh. Pastor eh. Si pastor chinichismis, kinakusaan, pinagkukwentuhan, hindi nila alam, naririnig ng Panginoon, mga kapatid. Si Moses! Amen. Mamamatay ba kami dito? Amen. Dito ba kami dinala ng Panginoon para mamatay? Gilit ang di wilderness. Mga kapatid. Alam ni Lord, narinig ni Lord. Sabi ni Moses, sabihin mo sa kanila, maghanda sila bukas, uulan ng tinapay. Itong bayan ng Israel, kitang-kita nilang kapangyarihan ng Diyos. Ang dami dito, kahit yung presensya ng Panginoon noon, ang lakas-lakas, mga kapatid. Hindi may tatanggi, tinanong ni Brother Rolly yung bulag, anong naranasan mo noon, nung prayer meeting, ang lakas ng presensya ng Panginoon, sabi, grabe yung naramdaman ko, sabi ng bulag. Pero ngayon, wala na, nakakalimutan na dahil sa mga nangyayari sa paligid natin, mga kapatid. Nakakalimutan na natin yung pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Pinakain sila ng tinapay. Di lakad na naman sila, mga kapatid. Sa kanilang paglalakbay, mga kapatid, puro naman tinapay sila. Moses! Puro naman tinapay! Yung mga tao, mga kapatid, hindi na lang marunong. Magpasalamat na lang tayo, mga kapatid. Puro na lang tinapay. Sabi nga ng Bible, that is an angel's food. Buti nga sila natikman nila eh. Yung tinapay natikman natin, galing ba sa bakery? Baka marumi pa nga yun, mga kapatid. May kasamang ipis at langaw, akala mo pasas. Langaw pala, masarap po, may pasas ka. Biglang lumipad. Langaw pala, mga kapatid. Magpasalamat na lang tayo. Ano pa yun? Puro na lang tinapay. Sabi ni Moses, nagalit si Lord. Maghanda sila, sabi ni Lord, maghanda sila. Magbibigay ako ng karne, sabi ni Lord. Tingnan yung sabi ni Lord,
Papakainin natin sila ng karne hanggang lumabas sa ilong nila. Hindi ba insulto yun, no? Sister Marianita, maawisan na, Pastor, punta kayo sa bahay, pakakainin ko kayo ng lechon, pakainin ko kayo doon ng mga isda, seafoods, hanggang sa lumabas sa ilong mo, Pastor. Ay, hindi ako pupunta pag gano'n, insulto yun, mga kapatid. Sa inis ni Lord. Dahil tati masapol yun. Sige, agserbi kayo lang kanya hanggang lumabas sa ilong, umulan ng mga pugo, mga kapatid. Hindi nila alam kung anong gawin nila sa karne. Ayan. Walang tubig, Moses! Dito ba kami mamamatay sa uhaw? Tingnan ninyo ang Panginoon, mga kapatid. Napakagaling ng Panginoon. May biyaya galing sa langit. Sabi ng Panginoon, hampasin mo yung bato, may lalabas sa tubig. Tingnan ninyo, kahit saan tayo pumunta kung kasama natin ang Panginoon, pwede siya magpalabas ng kailangan natin sa lupa at kaya niyang maghulog ng biyaya mula sa langit. Purihin ang makapangyarihang Diyos. O gusto natin ang ganyang Panginoon, mga kapatid, kahit saan tayo pumunta, kaya ng Diyos na gumawa sa buhay natin. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Gusto ko ng ganyan ng Panginoon. Hallelujah. Tingnan ninyo, lumabas yung tubig doon sa bato. Ang alam ko, lumalabas yun sa lupa. Sa bato, mga kapatid. Ando doon pa yung bato. Tingnan ninyo, yung nabiyak na bato doon. May hati. Kaya ang isang nagpapatunay sa Biblia ay mga archaeologists. Ando doon yung bato, mga kapatid. May hati yung sa gitna. Dahil bumukal doon sa bato. Ganyan kakapangyarihan ng Panginoon. Ang daming ginawa ng Panginoon. Pag-araw, mga kapatid, dahil nga disyerto, ang Diyos ay binibigyan sila ng lilim na ulap. Mamatay sila doon pag walang lilim. Ulap, mga kapatid, ganyan ang Panginoon. Lahat ng kailangan natin, kaya niyang ibigay. Ulitin ko, magtiwala tayo sa Diyos, lahat ng kailangan natin, kayang ibigay ng Panginoon, mga kapatid. Paggabi naman, paggabi, lumalabas yung mga wild na hayop, malamig. Ang Diyos naman ay nakabakod sa kanila na apoy, mga kapatid. Napakabuti ng Panginoon para walang makaatake na hayop, mga kapatid, sa kanila. At meron silang liwanag, hallelujah. Ang Diyos natin, hallelujah, kayang ibigay ang ating pangangailangan. Kaya talagang makikita nila na mayroong Diyos, na yung lingkod ng Panginoon ay totoo ang pinadala ng Diyos, mga kapatid. Kaya sumusunod sila. Pero kahit gano'n, alam ninyo, ayan, meron pa rin talaga yung may diferensya yung puso. Dahil meron pa rin yung mga rebelde, mga nagmamalaki. Tinuturuan si Moses, pinapagalitan si Moses. Sabi ni Lord sa kanila, layuan niya yung bahay nila Korah, yung tribu nila. Nagulat siguro yung mga katabi nila. Bakit pinapalayo kami ng Panginoon? Sumunod ka na lang, mga kapatid, kung anong sinabi sa iyo ng Panginoon. Kung ayaw nilang lumayo, di madadamay sila. Yung pala, bibiyakin ng Diyos yung lupa. Mag-ingat tayo, pag pinapalayo tayo, lumayo tayo. Huwag mo sabihin, dito kami nakatira Kasama namin yung mga yan Kamag-anak namin yan bibiyakin pala ng Diyos yung lupa. Kung hindi ka umalis, kasama ka doon. Kaya mag-ingat kayo, mga kapatid, sa mga masasamang influensya, madadamay kayo dyan. Nilamon ng lupa. Sa dami-daming ginawa ng Diyos na milagro mula sa Egypt hanggang sa paglalakbay nila, nagagawa pa rin talaga ng mga masasamang puso na lumaban at magmalaki. May mga taong ganyan talaga. Hindi nila nakikita ang kabutihan ng Diyos, mga kapatid. Marami yan, nagre-rebelde, nagmamalaki.
Ang ginawa ng Panginoon, nagpalabas siya ng maraming ahas. Ay alam nyo, nakakatakot lumaban sa Panginoon. Ako, tuwang-tuwa ako sa tapang ng mga iba na ang gagaling nilang magmalaki. Hindi nila alam kahit ang daming pwedeng gawin ng Diyos sa tao, mga kapatid, nalabag sa kanyang kalooban. Tinuklaw sila ng ahas, libo-libo yung namatay. Hindi kailangan ng Diyos yung mga taong hindi na nga nananampalataya, lalabanan pa siya, mga kapatid. Hindi natin kailangan yon, mga kapatid. Ang kailangan nating mga kasama, pag nakita mo siya, makikita mo, mga kapatid, na ma-influensyahan ka, lalong maglilingkod, lalong lalapit sa Panginoon, lalong magmamahal, mga kapatid, na manatili sa kalooban ng Panginoong Diyos. Kaya dito, kung Diyos talaga ang hinahanap ninyo, sige, maglingkod kayo sa Diyos. Sumunod kayo. Dahil kung hindi, mga kapatid, nakakalungkot. Ang Diyos ay hindi lamang mabuti. Nakakatakot ang Diyos, mga kapatid, na kaya ding gumawa ng masama sa mga laban sa kanyang kalooban, mga kapatid. Nangyari, mga kapatid. Ayan, kunti na lang yung natira. Naglalakbay sila 40 years. Ito na, mga kapatid. Sabihin natin lahat, salamat sa Diyos. Mga kapatid, ayan na, promised land na, mga kapatid. Sabi ng Panginoon sa kanila sa Numbers chapter 13, Moses, sa 12 tribes, kumuha ka ng representative. Isang tao, bawat isang tribo, di 12 sila. Papuntahin mo sila doon, tignan mo. Pakita mo sa kanila. Saliksikin nila, aralin nila, at tignan nila yung lupang pangako na inanda. Sabi ng Bible, land flowing with milk and honey. Pinagpalang lugar, mga kapatid. Hindi kagaya dito, mga kapatid. Minsan, umaalat yung tubig namin dito. Ang nagatas. Apgad. Pumait-pait-pay. Udaduma. DJ ikot. Ang description, dinescribe na land flowing with milk and honey. Nagmayatan niya. 40 days sila doon. Ikot-ikot sila doon. Totoo talaga ang pangako ng Diyos, mga kapatid. Kumuha sila ng ebidensya. Nanguha sila ng isang cluster ng grapes. Isang cluster, Diba yung isang cluster ng grapes, pag kinuha mo yun, nakabitin sila, Ngayon, kaya mong buhatin 2 daliri, Sabi ng Bible, nung kumuha sila doon sa lupang pangako ng isang cluster ng grapes, 2 tao ang nagbubuhat nakapigil. Agasam dahil dyan. Isang cluster ng grapes, hindi mabuhat ng isang tao. Dinala nila yun, mga kapatid. After 40 days, dumating sila doon, mga kapatid. Ito ang pruweba. Agasam dahil dyan. Totoo ang pangako ng Diyos. Yung grapes na yan, isang cluster lang, mga kapatid. 2 tao ang nagbubuhat. Grabe. Pagtumakbo yung imagination natin, mga kapatid, ganito ba kalalaki yun? Grapes, mga kapatid. Hindi naman siguro. Pero maraming nakakabit na mga bunga. Isang cluster pa lang. Sabi nila nung dumating na yung 12 spies, totoo ang pangako ng Diyos. Nakita namin. Amen. Yan ang sabi ng Biblia, makinig kayo. Ang Diyos ay hindi sinungaling, mga kapatid. Ang Diyos ay katotohanan. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Pero sabi ko nga, may mga puso talaga na iba Sabihin mo sa katabi mo, ano bang nakikita ng puso mo? Ano bang naririnig ng puso mo? Ano bang tibok ng puso mo? Sabi nila, tingnan ninyo Ay, yung iba, naguguluhan talaga maglingkod sa Panginoon. Sabi,
Totoo ang pangako ng Diyos, nakita namin. Pero meron doon, nakita din namin. Tingnan ninyo. Nakita namin doon yung mga higante sa paligid. May bakod. Nandun yung mga tribo ng mga kalaban natin. Nandun silang lahat. Ito pa yung sabi nila, oh. Yung lupa doon kumakain ng tao. Hello, nandyan pa ba kayo mga kapatid? Kung totoong kumakain ng tao yung lupa, ba't buhay pa sila nakabalik? Mga kapatid, tulungan tayo ng Panginoon. Nag-iba ang bagay-bagay, mga kapatid, hallelujah, kung nahahaluan ng ating pangunawa at pananampalataya ng ibang paniniwala. Noong nakita nila yung paligid nila, nagbago na yung paniniwala nila, nadamay na ang Diyos, mga kapatid, nadamay na ang pangako ng Diyos. Kaya nga, mag-ingat tayo. Pag hindi talaga buo ang paniniwala at pananampalataya natin sa Diyos, kung ano-ano na lang ang paniniwalaan natin, mga kapatid, at kung ano-ano na lang ang ating i-imaginin sa buhay na ito. Walang kapayapaan, mga taong ganyan. Alam niyo yung taong may kapayapaan, kahit ang laki ng problema niyan, alam pa rin niya yung ginagawa niyang paglilingkod sa Panginoon hanggang baliw. May kapayapaan eh. May focus pag may kapayapaan, mga kapatid. Sila, nakita na nila yung pangako ng Panginoon, pero kung ano-ano yung tumatakbo sa isipan nila, hanggang sa mga kapatid, sabi na nila, they made them to decide to change their course. Sabi nila, gusto namin na lang bumalik. Yan yung sabi pa nila kay Moses, maalala ko mga kapatid. Lagi nilang tinapay, pinakain ng karne, may karne. Pero sabi pa nila, babalik na lang kami sa Egypt. Sa Egypt may mga sibuyas, may mga bawang doon, may mga cucumbers doon. Siguro doon yung unang pag nagigisa siguro sila doon. Anong igigisa mo sa tinapay? Pero makinig kang maigi mga kapatid. Kahit gaano kasarap ang i-offer sa iyo, kung hindi galing sa Panginoon, mga kapatid, ay walang kwenta yan. Ano man ang ibigay sa atin ng Panginoon, kung galing sa Diyos, tandaan mo, sa ikakabuti mo yan, at malaking pasasalamat dahil yan ay nagmumula sa Panginoon. Ito, biglang nagbago. Biglang nag-iba na. Kaya pag may mga nagbabago at nag-iba, nagbago na kasing paniniwala nila. Nagkaroon sila ng kung ano-anong imahinasyon, mga kapatid. Masamang mangyayari sa atin. Kakainin tayo ng lupa. May mga higante doon, mamamatay tayo. Nandoon yung mga tribo ng Amalisita, kung ano-anong mga tribo na kalaban natin, nandoon. Mga kapatid, kahit ano pa yung sabihin mo, huwag mong kakalimutan kung hindi ka pinabayaan ng Diyos noon, mga kapatid. Lalong-lalong hindi ka mababayaan ng Panginoon sa lumang pangako na bigay ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon, mga kapatid. Iukit natin ito sa ating mga puso, mga kapatid. Church, engrave this in our hearts and in our minds. Whatever happens, isipin niyo ito, the way never changes, mga kapatid. Hindi nagbabago ang daan. Tandaan niyo yan. Ang daan ng Diyos ay mananatili. Hindi nagbago ang daan. Hindi nagbago ang Diyos. Ang nagbago yung mga tao, mga kapatid. Kung merong hindi nangyayaring maganda sa buhay natin, hindi nagbago ang Diyos. Baka tayo, mga kapatid, tulungan tayo ng Panginoon.
Hallelujah, ito ang tanong, kung ang daan ay hindi nagbabago, bakit may mga taong naliligaw? Uulitin ko mga kapatid, nutidalan hangag balbaliw, hapayada iti mga mayadayo, may kawa. Ilocano nang naliligaw. Mawawawan, may lawlaw, kanya pa eh. Ha? Kahit yung lawlaw talaga niya. Mayaw-awan! Diba? Bakit may naliligaw kung yung daan hindi nagbabago? Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit gano'n ang nangyari sa kanila? They were all bothered by their surroundings. Kung hindi mo kaya, huwag ka na lang lumabas sa bahay ninyo. Doon ka na lang, manalangin ka na lang, mag-aral ka na lang ng salita ng Panginoon. Kung hindi mo kaya, maliligaw ka, at ikaw ay sunod-sunuran sa mga tao, manatili ka na lang sa bahay ninyo. Ulitin ko, ang daan ay hindi nagbabago. Pero bakit meron pa ring naliligaw? Dahil sila ay na-overwhelm ng kanilang nakikita sa paligid. Akalain mo yun, ha? Dapat sana ganito yung sinabi nila nung nag-report. Yung nag-report sila ganito, kaya nga sabi ng Bible, they give the people a evil report. Nung nag-spy sila ng 40 days, sabi ng Biblia, they gave the people, the whole congregation of Israel, evil report. Dahil ang sabi nila, totoo ang pangako ng Diyos. Ito yung pruweba, sabi nila. Tapos sabi nila, ito yung kadugtong. Nandoon yung mga higante, pamilya ni Anak. Nandoon yung mga kalaban natin na mortal, Amalisita. Mga tribo ng mga kalaban natin nandoon nakapaligid. Ang lugar ay nababakudan. Yung lupa ay kumakain ng tao. At ang sabi nila, para lang tayong mga tipaklong, ang mga tao doon ay malalakas. Hindi ganon. Dapat ganito mga kapatid ang mananampalataya. Handa na ba kayo? Sabi sana nila nung dumating sila, maraming higante doon. Yung lupa doon, mga kapatid, kumakain ng tao. Maraming mga kalaban na tribo doon. Mukha silang malalakas kaysa sa atin. Hello mga kapatid. Nandoon yung pamilya ni Anak ng mga higante. Pero dapat sabi nila, pero huwag kayong mag-alala. Kung kasama natin ang Panginoon, hindi tayo pababayaan ng Diyos dahil nandito yung pruweba. Totoo nga, maganda yung lugar na inanda sa atin ng Panginoon. Pumunta tayo doon. Diba? Dahil yung daan ay hindi nagbabago. Pumunta tayo doon. Dapat ganon. Tingnan nyo sila, mali eh. Totoo ang pangako ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, totoo ang pangako ng Diyos. Totoo ang pangako ng Diyos. Pero sabi nila, tingnan nyo, mali eh. Baliktad eh. Pero ganito, ang daming problema. Kaya tingnan ninyo, binago nila yung daan eh. Huwag na tayong magpatuloy! Ayan ang kasagutan. Bakit marami pa ring naliligaw? Hindi nagbago yung daan. Gumagawa sila ng sarili nilang daanan. Church, do not lose the way. Pangalawa, mga kapatid, binigyan sila ng Panginoon ng lingkod niya para sundin nila at ilid sila papalabas ng slavery sa Egypt at ilid sila papunta sa lupang pangako. Totoo naman, mga kapatid, may nangyaring maganda sa buhay nila, hindi nila may tatanggi.
Nandoon no sa Egypt, pinapahirapan sila doon. Nung nakalabas sila, wala na nagpapahirap sa kanila. Mga kapatid, nararamdaman nyo ba yan? Simula nung totoong naglingkod tayo sa Panginoon, yung mga nagpapahirap sa atin na bisyo, mga tao at kaaway, mga kapatid, na masamang espiritu, ay inalis ng Panginoon, mga kapatid. Sabi ko, inalis ng Panginoon pag ikaw ay totoong naglilingkod sa Diyos. Ang inalis ng Panginoon. Kaya dapat, lalong buo dapat yung loob mo na sumunod dahil ikaw mismong nakakaranas ng tamang buhay na dinisenyo ng Panginoon. Ay pangalawa ito, mga kapatid. Bakit nagbago sila ng daan? Sabi nila, mga kapatid, ulitin ko, hindi nagbago yung daan, hindi nagbago ang Diyos. Pero bakit maraming naliligaw? Yung una, dahil sa kakatingin nila sa paligid nila kung ano-anong napapansin nila. Hindi ka maliligaw kung nakatingin tayo sa Panginoon, mga kapatid. Yung pangalawa, mga kapatid, ito, nangyari na dito ito. At nangyayari pa sa iba. Binigyan na sila ng leader nila na si Moses. Yan na yung sabi nila. Nabasa natin kanina. Halika kayo! Gumawa tayo ng leader natin! Tingnan mo yan. Tingnan mo yung insulto na ginagawa nila sa Diyos, mga kapatid. Amen. Binigyan na sila ng leader. Parang dito, binigyan na kayo ng pastor. Nag-usap-usap pa. Halika kayo! Gumawa tayo ng pastor natin. Papunta tayo doon sa gusto nating lugar. Busy ni ko Ayan, tingnan niyo yung mga naghahanap ng pastor. Sana sila. Wala na sila dito, siyempre. Pag ibang pastor nyo, nandito kayo, ibang pastor nyo, iba talaga yung nilalakaran ninyo. Ulita ka, kung sa balit ibigbigin yung mga pastor, sa balit talaga panagpagnayo. Alam ninyo, halatang halata dahil kami, naglalakad kami ng maayos, yung mga hindi sumusunod, Brother Oli, kasi natipag na dali, halatang halata. Kaya pag tinitingnan ko, sabi ko, ibang sinusundan nito. Mga kapatid, parang talangka, paside yung lakad Sa Panginoon, ang sabi ng Panginoon, ang dili niya, maglakad, pasulong, mga kapatid, paharap ang lakad, mga kapatid. Hindi yung kung saan-saan yung lakad. Pag may sinabing ganito, lalakad dito. Pag may sinabi si ganito, lalakad doon. Hindi ganon. Ang sabi ng Biblia, mga kapatid, Exodus 4, maglakad ng diretsyo. Move forward. Hindi sa gilid, hindi pa atras, kung hindi, pasulong, mga kapatid. Yan ang direksyon ng Panginoon. Pero sabi nila, tingnan ninyo sabi ng Panginoon, pasulong, paabante. Tikunada, patras. Maglagay tayo ng panibagong leader. Tingnan niyo yung mga kinausap ng kung sino-sino dito noon. Tingnan niyo? Kinausap ng leader, kinausap ng kung sino-sino. Nasaan na sila ngayon? Paatras. Amen. Pag binigyan na kayo ng Panginoon ng lingkod niya, sumunod tayo sa kalooban ng Panginoon, mga kapatid. Manatili tayo sa kalooban ng Panginoon. Mabuhay tayo sa kalooban ng Panginoon. At dadalhin tayo ng Diyos sa pangako niya, mga kapatid, na inanda niya sa mga taong mananatili sa kanyang dakilang kalooban. Bakit may naliligaw kung hindi nagbago ang daan? Dahil sa kanilang nakikita sa paligid. Bakit may
silang naliligaw kahit hindi nagbago ang daan dahil gumagawa sila ng sarili nilang pinuno na susundin. Ay tulungan tayo ng Diyos. Hindi ka makakarating sa pangako ng Panginoon. E tanungin mo lagi yung sarili mo kung saan ka nakatingin. Tanungin mo lagi yung sarili mo kung sino yung sinusunod mo, mga kapatid. Dahil kung hindi yan galing sa Panginoon, mga kapatid, hindi mo mararating, hindi ka makakaabot sa kalooban ng Panginoon. Pero salamat sa Diyos sa umagang ito. Ang sabi ng Panginoon, hallelujah, sa atin, huwag mong iwawaglit, huwag kang mawawala sa daan ng Panginoon, mga kapatid. Muli tayong tumingin, muli tayong sumunod, at manatiling sumunod sa kalooban ng Diyos. Dahil alam ninyo, sayang lang yung matagal na ninyong paglilingkod kung hindi rin kayo makarating sa lupang pangako. Inang, doon kayo ni Marcel, pag iba din yung nilalakaran ninyo, sayang lang. Haan kayo nga makaabot di Jai. Yung sagana ni Apo, Brother Jose. Haan kayo nga makarating doon. Yung iba wala na dito. Iba yung kanilang sinusundan. Dahil kung Diyos talaga yung sinusundan, nandito talaga sana silang nakikipagkaisa na sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Mga kapatid, susunod tayo sa Panginoon. Makikinig tayo sa Diyos. Mananatili tayo sa kalooban ng Panginoon dahil huwag nating sasayangin lahat ng pagod natin, mga kapatid. Ang kinakailangan ng mangyari sa buhay natin, hallelujah, ay makarating tayo sa lupang pangako, sa lahat ng pangako ng Panginoon. Sinong pinangakuan ng Diyos dito, mga kapatid? Hallelujah. Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay tapat na nangako, mga kapatid. Huwag mong sayangin, huwag kang gumawa ng daan, hallelujah. Huwag kang gumawa ng bagong Moses, hallelujah. Magkaisa tayong makarating sa kalooban ng Panginoon na inanda niya sa ating lahat. Sayang, mga pagbibigay, mga pagtatrabaho dyan. Kung hahanap din kayo ng daan, mga kapatid, sayang. Kaya nga may mga taong na-frustrate, nagagalit at kung ano-ano, kung sino-sinong sinisisi. Bakit hindi nangyayari sa akin itong mga kalooban ng Panginoon? Bakit? Nasaan ka ba lumalakad, kapatid? Saan ka ba lumalakad? Makinig kayong lahat, mga kapatid. Alam niyo ang kalooban ng Panginoon? Hindi lang yung pastor ang dadalhin niya, mga kapatid, sa magandang relasyon niya. Hindi lang pastor, kahit kayo dapat. Hindi lamang pastor ang mananalangin sa may sakit na gagaling. Kahit kayo dapat. Hindi lamang kami yung pinangakuan ng Panginoon. Kayo din ay pinangakuan ng Panginoon. Hindi lang kami yung magpapalayas ng demonyo. Kayo din dapat. Hindi lang kami. Pero ang tanong, bakit hindi nararanasan ng iba at natatalo pa rin sila ng kaaway? Alam niyo kung bakit? Iba yung nilalakaran nila. Anong una, mga kapatid? Sinisisi natin yung may masamang espiritu na ginugulo kayo. Ginugulo talaga naman kayo. Yan naman ang trabaho ng may masamang espiritu. Awantal na kita. Ang nga iba ka nga, baybayan tayo idan. Bisita-bisitahan da kayo. Message da kayo. Tawag-tawagan da kayo. Awantal na. Kaya dati masamang espiritu, walang kapayapaan yan. Pero ang may kapayapaan dito, mga kapatid, anong sinasabi natin? Hayaan natin sila. Hayaan natin sila. Buhay ang Diyos. Makapangyarihan ang Diyos. Kaya nung una, sinisisi natin sila, no? Sabi sa akin ng Panginoon,
Ang church ng Panginoon ay makapangyarihan. The gates of hell shall not prevail against the church. Walang kapangyarihan ng Hades sa church. At ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, I give you power to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Hindi ka maatake ng kaaway. Ang sabi ng Biblia, greater is He that is in you than he that is in the world. Kaya ang sabi ng Panginoon sa akin, kung merong member sa church na nagugulo ng kaaway, eto lang yun. Hindi kasalanan ng demonyo. Sino bang hindi inatake ng demonyo? Ako, inatake din ako ng demonyo eh. Minsan nananalangin ako, ginugulo ko ng demonyo eh. Sinasaksak ako, mga kapatid. Hindi, talagang nararamdaman ko, hindi ako makapanalangin ng maayos, ginugulo ako eh. Kaya mag-ingat kayo, pag hindi kayo ginugulo ng demonyo, mga kapatid, baka kasama na kayo ng demonyo. Nananalangin ako, sumasaksak sa likod kong gano'n, no? Sinasaksak ako sa likod. Hindi ako makakonsentrate. Lulod ako, Lord Jesus, iniisip ko ang Panginoon, mamaya, andyan na naman. Babaguhin ko yung, tatayo ako, naglalakad na nanalangin, no? Binago ko, mga kapatid. Doon ko naman naramdaman ang presensya ng Panginoon. Pag sumasamba ka lalo sa Panginoon, lalo mong naiimbitahan ng Panginoon, mga kapatid. Lagi tayong sumamba sa Panginoon, mga kapatid. Kahit nandyan ang kaaway, sambahin pa rin natin ang Panginoon at maghahari ang presensya ng Diyos sa ating mga buhay. Ha? Kung lumalakad ka sa kalooban ng Panginoon, kasama ng lingkod ng Diyos, walang demonyo na manggugulo sa inyo. Kayo ang kinakatakutan ng demonyo. Pero ang tanong, ba't hindi takot sa inyong demonyo? Kasi alam niya, nakalabas kayo sa bakod. Alam niya, wala kayong proteksyon. Kaya yung iba, nagagamit pa nga eh. Kasi iba yung nilalakaran. Ang daming nagtuturo, pati si Sister Ashley, tinuturuan pa kayo. Yung iba wala, tumatalbog na lang yung mga salita sa kanila eh. Sa iba lumalakad. Ang daming nagtuturo, hindi lang si pastor. Pero pinipili yung papakinggan, pinipili yung susundin. Parang bayan ng Israel, maghanap tayo ng sariling susundin. Anong nangyari? Hindi sila nakarating sa lupang pangako. Walang kapangyarihan ng demonyo. Didalhin nyo sa akin yung may demonyo kung gusto ninyo. Panoodin ninyo ngayon. Hindi nga makatagal eh. Lahat ng may demonyo na pumapasok dito, hindi makatagal, mga kapatid. Aalis yung may demonyo dito. Dito lumalabas yung may demonyo. Araw-araw nananalangin kami dito noon pa. May schedule, mag-schedule din kayo. Yung babaeng may demonyo, nag-react dito eh. Pumunta siya dito nanalangin. Pag may demonyo kang tinatago sa puso mo, lalabas. Kahit anong tago pa ninyo, mga kapatid, walang kapangyarihan na hihigit sa kapangyarihan ng Diyos sa bahay ng Panginoon, mga kapatid. Yung iba, kala nila, naitatago nila, nakikita. Nag-react dito, sabi ko, abangan ko kung sino yun, kako. Pag sino yung lumabas, sabi ko, nagdadala ka dito ng masamang espiritu, haka ako sa kanya. Mag-ingat tayo, mga kapatid. Ha? Ililigaw kayo ng landas. Sika, nakadayo ka. Ililigaw kayo ng landas. Para mailayo kayo sa lingkod ng Panginoon. Hindi nyo na alam kung sinong susundin ninyo. Pag wala kang lingkod ng Panginoon, wala kang pangangaral ng salita ng Panginoon, walang direksyon yung buhay mo. Wala kang pananalangin ng lingkod ng Panginoon. Walang bendisyon sa buhay mo. Nakakatakot, mga kapatid, na samantalang ang buti-buti ng Panginoon na may ginagawa siya sa buhay natin. Ang ginawa nila, maghanap tayo ng panibagong pastor natin. Ang babalik daw sila sa bayan ng Ehipsyo. Di bumalik kayo. Bumalik kayo. Yung sabi ni Joshua, mga kapatid, doon siya na yung naging leader. Sige, agserbi kayo ti Diyos na kaya tinyo nga agserbihan.
Una ni Joshua, sirbi kayo ti Diyos na kahit yung pagsirbi. Ngam siya, kiniti pamilya, hallelujah, hallelujah, talimad kami, nagsirbi, hallelujah, iti may sa Diyos, hallelujah. Napo tayo. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Nararamdaman niyo ba ang biyaya at pag-ibig ng Diyos, mga kapatid? Hallelujah! Hindi nyo nakikita yung nakikita ko. May hinihila ang Panginoon. Anak, huwag kang lumayo sa daan! Lumalayo ka na, anak! Don't lose the way! Tingnan ninyo kung gaano kamahal ang Diyos ang iba sa inyo. Yung iba dito nga, akala ko nga, hindi na atin itong mga ito. Narinig niyo itong pangangaral na ito, maging sensitibo kayo sa Espiritu Santo, mga kapatid. Na ang Panginoon ay nagpapaalala, baka nakalayo ka na ng landas, pero ang Panginoon ngayon ay mabuti. Anak, huwag kang lumayo sa daan. Huwag mong iwala ang daan. Narinig mo na ang daan, Sister Marianita. Narinig mo na ang daan, Sister Priscilla. Huwag ka nang bumalik na mawala sa daan. Hallelujah, sa ating pagtatapos, mag-alas 11 pa lang, mga kapatid. I feel the Lord, hallelujah. May kinakausap ang Panginoon, mga kapatid. O mahal ka ng Panginoon, buksan mo ang puso mo. Nakikita ng Diyos ang lahat. Ayaw ka niya sanang mawala. Hindi nagbabago ang daan. Huwag kang gumawa ng sariling daan. Sa John chapter 14, mga kapatid, sabi ng Panginoon, pupunta ako sa hinanda kong lugar. Makakarating kayo doon, sabi ng Panginoon. Alam nyo ang daan, sabi ng Panginoon, pag-alis ko, makakapunta kayo doon, church. Merong daan, merong pupuntaan. May hinanda ang Panginoong Jesus, mga kapatid, hallelujah. Sumagot si Tomas, sabi ni Tomas, Lord, sabi niya, sa verse 5, John 14, Lord, sabi niya, hindi namin alam ang daan, hallelujah. Hindi namin alam ang daan. Ka nang magbago, narinig mo na, nakasama mo na, naramdaman mo na, nakita mo na, o tumausap sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me, sabi ng Panginoon. Kapatid, naramdaman mo na ang presensya ng Panginoon. Natanggap mo na ang milagro. Nakita mo na ang kapangyarihan ng Panginoon. Narinig mo na ang pangangaral ng katotohanan. Nakita mo na ang pagbabago ng ginawa ng Diyos. Huwag ka nang humanap ng daan. Sumunod tayo sa Panginoon. Sabi ko, sumunod tayo sa Panginoon. Dahil walang maliligaw kung tayong lahat ay tunay na susunod sa Panginoong Jesucristo. Sabi ko, walang maliligaw kung tayo'y tunay na susunod sa Panginoong Jesucristo. Kaya ang ginagawa ng mga Israelita, mga kapatid, ang Diyos ay gumagawa ng daan. Ang Diyos ay gumagawa ng daan para makarating sila sa lupang pangako. Pero sa kanila, mga kapatid, ang ginawa nila, tinatanggihan nila at gumagawa sila ng sarili nilang daan, mga kapatid, na kahit alam nilang wala silang patutunguhan at wala silang kinabukasan sa bayan ng Egypto. May mga taong ganyan. O sige, hindi kayo maglingkod sa Panginoon, saan kayo pupunta? Babalik din kayo sa buhay nyo dati. Alam nyo ba yun? Saan kayo pupunta kung walang Panginoon? Mas masahol pang mangyayari sa buhay natin
Kaya mga kapatid, huwag nating gayahin itong mga bayan ng Israel na naliligaw, mga kapatid ng landas. Sumunod tayo sa kalooban ng Panginoon. Sumunod tayo sa salita ng Panginoon. Sumunod tayo sa direksyon ng Espiritu Santo. At makinig kayo sa parangaral, mga kapatid, na nagmumula sa ating Panginoon. Hallelujah! Kaya nga sabi ng Bible, makinig kayo sa Galatia 1:9. Church, kahimag kami o isang anghel ang makita ninyo mangaral sa inyo ng ibang ebanghelyo, ay huwag kayong sumunod. Hallelujah! Sabi ng Biblia, kahit anghel pa yung mangangaral sa inyo, kung iba yung pinapangaral ng anghel sa pinapangaral ng mga lingkod ng Panginoon, itakwil niyo yan, mga kapatid. Matuto kayong magtakwil ngayon. Matuto kayong magtakwil ng mga nagdadala ng ibang daan. Matuto kayong magtakwil. Kung hindi yan ang pinapangaral ni Pastor, hallelujah, lumayo ka. Ipangaral mo yun sa iba. Gusto namin makarating sa kalooban ng Panginoon. Meron ang mga ngaral. Meron kaming salita ng Panginoon. Matuto kayong itakwil. Nung una, alam mo pa. Pero noon nakatapak ka dun sa daan nila, pinagtatanggol mo na sila. Ako na yung kalaban ninyo. Hindi kayo nagtataka? Mga taong biglang nagalit sa akin. Hanggang ngayon, pag nakakausap nila yung mga tao na yan, hindi kayo nagtataka. Bigla kayo nang magkaroon ng pakiramdam na magalit sa akin at kay Sister Ashley. Hindi kayo nagtataka, hindi naman namin kayo ginagawa ng masama. Hindi kayo nagtataka. Bakit? Para may layo nila yung loob ninyo. At hindi na kayo makinig ng pangangaral para iba yung direksyon na mapuntahan ninyo. Pero sa mga taong sumusunod, hallelujah, sa mga taong nananatili sa salita ng Panginoon at sa kalooban ng Diyos, umasa ka isang araw, kapatid. Ano man ang kalagayan mo, umasa ka na merong naghihintay sa iyong pangako ng Panginoon. At yan ay gagawin ng Diyos sa buhay mo. Ngunit sa ating pagtatapos, mga kapatid, alam mo kung ikaw ay naliligaw na. Amoyo kung naliligaw na kayo. Iba na yung galaw, iba na yung direksyon, iba yung paglilingkod. Wala na nga paglilingkod yung iba. Nahulog na patras. Hindi na paabante. Sabi ng Panginoon, paabante. Ang kalooban ng Panginoon, paabante. Yan ang bilin ng Panginoon kay Moses. Sabihin mo, Moses, sa mga bayan, sa bayan, umabante. Church, hindi sa gilid ang daan ng Panginoon. Hindi sa gilid ang daan ng Panginoon. Hindi sa likod, lalong-lalo na ang daan ng Panginoon. Ang daan ng Panginoon ay paabante, mga kapatid. Ibig sabihin, magpatuloy. Magpatuloy. Lumago. Magpatuloy. Kung tayo magpapatuloy, mga kapatid, makakamtan natin ang kalooban ng Panginoon na hinanda niya, magandang plano sa bawat susunod sa kanyang dakilang direksyon. Hallelujah. Ang daming namatay. Alam niyo kung bakit ang sakit-sakit sa akin? Ang daming namatay sa kanila, kinain ng lupa, tinuklaw ng ahas, ang daming pinatay ng Panginoon na ayaw, diyan na kasi ayaw pa nilang pumasok. Namatay silang lahat. Libo-libo ang namatay. Alam niyo kung bakit ang sakit ng loob ko? Sinamahan sila ng Diyos, nakita nilang kapangyarihan ng Diyos, narinig nilang pangako ng Diyos, sinamahan sila ni Moses. Sayang. 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 Kaya ang lesson sa atin ay ganito.
Pwede mong sabihin may Diyos ka. Pwede mong sabihin may salita ka ng Diyos. Pwede mong sabihin may pastor ako. But if you will lose your way, makinig kayo, merong makakarating sa lupang pangako. At ito yung nakakalungkot, merong hindi. Pero salamat sa biyaya ng Diyos at sa pag-ibig ng Diyos sa umagang ito. Hindi lamang yung dito yung nakarinig. Hindi lamang yung dito yung nakarinig. Lahat tayo iisang mensaheng narinig natin na ang gustong sabihin ng Panginoon, Church, do not lose the way. Nagpapaalala ang Panginoon, hindi nagbabago ang daan. Huwag kang lumayo sa daan. Tulungan tayo ng Diyos. Yumuko tayong lahat, mga kapatid. Hallelujah. Saan ka na lumalakad, kapatid, ngayon? Anong daan ang iyong dinadaanan? Hallelujah. Saan ka na nakarating? Amen. Hallelujah. Hallelujah. Oh, tulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Ang Diyos ay laging may instrumento sa atin nagpapaalala. Hindi lang kami nariyan ang salita ng Diyos. Nariyan ang Espiritu Santo. Nararamdaman mo ba na hinihilang ka pabalik, mga kapatid, sa tamang daan? Hallelujah. Patungo sa kalooban ng Panginoon. Oh God Almighty, hallelujah. Yes, kinakausap ka ng Panginoon, hallelujah. Kinakausap ka ng Panginoon. Lumapit tayo sa Diyos, hallelujah. Huwag kang gumawa ng daan. Sumunod tayo sa kalooban ng Panginoon. Hallelujah. Bakit ang ilan ay pagod? Bakit ang iba ay nahihirapan? Alam niyo kung bakit? Hindi ka dumadaan sa daan na hinanda ng Panginoon dahil kung ikaw ay lumalakad sa daan ng Panginoon, ano man ang iyong daraanan na mahirap, kung ikaw ay lumalakad sa kalooban ng Panginoon, hindi ka pababayaan ng Diyos, mga kapatid. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Hallelujah! I release the power of the Word of God. Hallelujah. Panginoon, pinakalagan ko ang kapangyarihan ng salita mo. Hilahin mo yung mga naninigaw. Hallelujah. I release the power of the Holy Ghost. Hallelujah. Oh, Holy Spirit, hilahin mo ang mga naninigaw. May tinatawag ang Panginoon. May tinatawag ang Panginoon, kapatid. Tinatawag ka ng Panginoon. Hallelujah. Tinatawag ka ng Diyos. Hallelujah. Huwag kang lumayo. Huwag kang lumayo sa daan. Hallelujah. Mapapahamak tayo. Mapapahamak tayo. Pero sa daan ng Panginoon may kaayusan, may kagalingan, may kapatawaran, may buhay na walang hanggan, may bendisyon, may pagpapala, may kasagutan, may tulong, may kapangyarihan, may kalakasan. Lumakad tayo. Hallelujah. Oh God. Hallelujah. Ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, call unto me, and I will answer thee. Hallelujah. And show unto thee great and mighty things which thou knowest not. Hallelujah. Lalapit tayo sa Panginoon. Kailangan natin ang Diyos. Tutulog tayo sa Panginoon.
Sabi ng Panginoon, hali kayo, kayong mga nahihirapan, lumapit kayo sa akin. Hallelujah! Hali kayo, sabi ng Panginoon, kayong mga nahihirapan, mga come to me, all ye that labor and are heavily laden, and I will give you rest. Hallelujah. Lalapit tayo sa Panginoon. Hallelujah. Lalapit tayo sa Panginoon. Hindi tayo lalayo sa Diyos. Hallelujah. Tumayo tayo lahat, mga kapatid. Hallelujah. Lalapit tayo sa Panginoon. I feel the presence of the Holy Spirit. Hallelujah. O hinahin mo kami, Panginoon. Sa mga pulo sa way. Bring us to the way. Hallelujah. Meron ang pusong nagpapasalamat dito na nandiyan pa rin ang kabutihan ng Panginoon kahit minsan ay nakakalimutan natin siya. Hallelujah! Meron ang pusong nagpapasalamat ng pag-ibig ng Diyos ay nariyan pa rin. Hallelujah! At naririnig mo kanyang paalala. Hallelujah! Hallelujah! Sige, lumapit tayo sa altar, manalangin tayo. Mga kapatid, it's time to pray. Lumapit tayo sa altar, hallelujah. Sabihin mo, Lord, ayaw kong mawala. I don't want to lose the way. Help me, Lord. I want to stay in the will of God. I want to stay in the will of God. Ayaw kong mawala sa Diyos. Praise the name of the Lord. Sige, lumapit tayo. Lahat ng nangangailangan ng kagalingan, lahat ng nangangailangan ng tulong ng Panginoon, lumapit tayo sa Diyos. Lumapit tayo sa Diyos. Hallelujah! Lord! Tulungan mo ako na hindi mawala. Gusto kong dalhin ang pamilya ko. Gusto kong dalhin ang pamilya ko, Panginoon. In the name of Jesus. Blessed be the name of the Lord. Sinuktan na tangitan ko. Nararamdaman ko na ang milagro. Nararamdaman ko na ang kasagutan. Nararamdaman ko na ang kasagutan. Hallelujah! Oh God! Oh God! Oh God! Glory be to the name. Glory be to the name. Glory be to the name. Woo! Hallelujah! Jesus! Hallelujah! Healing of God! I release the power of God! Receive the power of God! Stay in the way! Stay in the way! And you will see the miracle! You will see the miracle! I release the gift of the Holy Ghost. I release the fruit of the Spirit. I release the promise of God. I release the word of God. I release the powerful name of Jesus. Let the name of Jesus be glorified. Come on, worship. Worship. Pag kinakausap ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Huwag kang mawawala. Huwag mong ng Panginoon, hindi mo mananamalayan. Kasama mo na ang Diyos. Hallelujah. Kung ikaw ay lalakad sa daan ng Panginoon, kasama mo ang Diyos. Purihin ka, Panginoon. Panunutong kay Jacob kararag tayo. Panunutong kay Jacob kararag tayo kakabsak. At ito'y di presensya ni Jacob. Hallelujah. Hallelujah. May iniimbitahan ng Panginoon. Huwag ka nang lumayo. Malapit ka na. Hallelujah. Malapit ka na sa pangako. Huwag ka nang lumayo. Gagamitin ka ng Diyos. Huwag ka nang lumayo. Makikita mo ang milagro. Huwag kang lumayo. Naririnig mo ba siya? Naririnig mo ba ang Panginoon? Hallelujah. And he said, cast your burden
upon me. Those who are heavily laden, hallelujah, come to me, all of you who are tired and carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Hallelujah, come to me. And so, can you feel it now? And he said, cast your burden upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy load. Just keep walking in the will of God. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. In the name of Jesus, come to me, and I will give you praise. Come on, church. Mga bata, nararamdaman nila ang presensya ng Panginoon. Ang mga bagong kapatid natin nararamdaman ang presensya ng Panginoon. Hallelujah. Ang mga bisita ay naririnig at nararamdaman. Hallelujah. Hallelujah. Ang iyong nararamdaman, buhay ang Diyos sa lugar na ito. Hallelujah. Buhay ang Panginoon sa lugar na ito. Totoo ang Panginoon. Totoo ang Diyos sa ating pinaglilingkuran. Totoo ang pangako ng Diyos. Hallelujah. Gagawin niya ang pangako niya sa iyo. Huwag kang lumayo ng daan. Magpatuloy ka sa daan ng Panginoon. Magpatuloy ka at gagawa ang Diyos sa buhay ng lumakad ka lang sa kalooban ng Panginoon, maayos ng pamilya mo. Lumakad ka sa kalooban ng Diyos. Hallelujah. Ang milagro ay ibibigay ng Panginoon. Ang kaligtasan ay ibibigay ng Panginoon. Ang pangangailangan mo isasagutin ng Panginoon. Hallelujah. Walang imposible sa ating Panginoon. Lumakad tayo sa kanyang daan. Alam niyo mga kapatid, alam niyo nangyari doon sa mga hindi lumalakad sa daan ng Panginoon, nasira yung buhay nila. Alam niyo kung bakit nangyari yun? Para makita ninyo at malaman ninyo na tunay ngang mahirap ang buhay pag hindi tayo lalakad sa kalooban ng Panginoon. Ngunit salamat sa Diyos. Ano man ang problema, ano man ang gawa ng kaaway, ano man ang atake ng kaaway, ano man ang pagsubok, hindi nagbabago ang daan. Mananatili tayong maglalakad sa daan. Gusto nating makita ang pangako ng Diyos at gusto nating makita ang Diyos na nagbibigay ng pangako niya. At sasamba tayo sa kanyang harapan. Pupurihin natin ang kanyang pangalan. Hallelujah. Praise the name of the Lord. We give you all the glory, Lord Jesus. We give you all the glory, Father. Hallelujah. We give you all the praise, God. Hallelujah. Come on, somebody. Hallelujah. Meron bang nagmamahal sa Panginoon? Hallelujah. Purihin natin ang Diyos. Hallelujah. Purihin natin ang Diyos. Mga tupa ng Diyos. Purihin natin ang Diyos. Mga bayan ng Diyos. Purihin natin ang Diyos. Hallelujah. Glory to God. Glory to God.